hello guys, what's up? And welcome back to our YouTube channel. So for today's video nga po, pag-uusapan lang po natin yung pagiging kakamping ko, pero sinusuportahan ko nga po ngayon si President Bongbong Marcos. So unang-una, paano nga ba ako naging kakamping? Actually nung nakaraan pa, nung karaang administrasyon, nakita ko na nga rin kasi kung paano gumalaw nga po or kumilos nga po si Madam Leni. So para sa akin talaga yung alat ng pera, ayan, ng pondo ng BP, ayan, natin na si BP Leni dati, ay kina-impress ko kasi sobrang galing niya mag-handle ng pera at saka ang ganda ng mga inilunsad niyang mga proyekto, lalo na nung panahon ng pandemya. And nakita ko din talaga kung paano niya or kung paano siya bumababa sa mga maralita para malaman niya nga po yung sitwasyon nga po ng maralita at para malaman din niya kung ano ba talaga yung dapat gawin. And actually dito sa Nueva Ecija, konting review lang din natin, naging kakamping ako especially nung panahon nga po ng rally ni BP Leni dito sa Nueva Ecija. Kasi ako pagka bumoboto nga po ako, for example mag-e-election, back to zero ako lahat, tinitingnan ko lahat ng mga candidates, in-weigh ko yan kung kanino ba dapat mapunta yung boto ko. So para sa akin kasi pag bumoboto ko, ang gusto ko talaga yung hindi ko pagsisisihan, manalo, matalo, hindi ako pagsisisi na siya ang binoto ko. Just like nung nakaraan, ang first president ko na ibinoto si Madam Miriam Defensor Santiago, ayun, si MDS. Konti lang kami mga kabataan nun na sumuporta kay MDS, pero dun ko binigay yung boto ko. Kaya nung sumunod na eleksyon kay BP Leni ko nga ibinigay yung boto ko. Actually hindi ko naman binoto ng BP Leni noon. After na lang niya mahalal, saka nakita ko yung serbisyo niya, saka ako nag-decide na siya na rin yung supportahan ko. Pero full out talaga ako nung nag-rally nga po siya dito. And nalaman ko nga na dito kasi sa amin sa Nueva Ecija, landslide talaga, as in talagang solid, parang kinda BBM dito sa may Nueva Ecija. So yun na nga. Pero may mga proyekto palang ginawa dito si BP Leni, just like yung binigay nga po niyang mga PPEs and all sa I think PJG, ano? Ayan, and sinuportahan niya yung mga doktor dito kasi nagsalita din yung mga doktor, mga ganito, ganyan. So bukod doon, marami pa akong nalaman ng mga proyekto niya nung panahon na yun. Kaya naman nag-decide na din talaga ako nung actual rally na si BP Leni na talaga, kakamping na talaga ako. Pero bakit nga ba sinusuportahan ko nga po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Actually isa rin naman siya sa pinagpilian ko, and bukod doon ay nakita ko naman ngayon na maganda din naman yung mga proyekto niya, such as yung pabahay, yung alam niyo yun, yung especially yung paglaban nga po niya sa soberanya natin, or yung paglaban nga po niya para hindi makamkam ang ating West Philippines na tinatawag nga po natin. Isa talaga sa pinaka nagustuhan ko na ginawa ni President Bongbong nga po yung paglaban niya ng karapatan natin sa West Philippine Sea. And alam naman natin na ang Pilipinas talaga, kung ikukumpara mo sa China, hindi talaga tayo pwedeng sumabak sa anumang gera. Pero para sa akin talaga yung paninindigan ni President Bongbong Marcos, gusto ko talaga yon. Kaya bilang kakamping, ayan, sana ay suportahan na lang po natin, or kahit hindi kakamping ka, no, kahit anong partido ka man, sana talaga ay suportahan po natin yung adhikain ng ating mahal na Pangulo na huwag ibigay kahit 1 inch man lang ng teritoryo nga po natin. I know easy lang yan, hindi yan yung talagang, alam mo yun, yung parang lupain natin, hindi yung katulad nung sinasabi nung nakaraan na parang dagat lang yan, pwede natin pamigay. Pero para sa akin talaga, marami din tayong mga kababayan na nabubuhay nga po dahil doon sa sinasabi nating dagat lang yan. So for me talaga, supportahan po natin ang ating adhikain ng administrasyon pong ito. Yun. So walang cut-cut to, pero yun talaga. Kaya medyo nabubulol pa ako, pagpasensyahan nyo na po. Pero yun na nga,
para sa akin talaga guys, kahit sino man ang manalo, kahit yung binoto mo pa yung nanalo, pag tama-tama, pag mali-mali. So, dahil tama naman ang ating Pangulo ngayon, ayan, kahit kino-consider ko pa rin naman, actually nakakamping ako, and pag tumakbo si VP Leni, boboto ko pa rin talaga si VP Leni or si ex-Vice President Leni, Vice President Leni natin, ay boboto ko pa rin naman siya. Ayun, kasi nakita ko rin naman yung mga efforts niya and yung mga proyekto niya na talagang pakikinabangan din naman talaga ng mga tao. Pero sa ngayon talaga, kung sino yung nakaupo, as long as, tama po, as long as para sa bayan, para sa bansa, supportahan po natin. And nawa, wag sana tayong dahil lang hindi natin siya binoto or hindi natin gusto yung actual na tao, wag naman sana nating disregard yung mga proyekto na makakatulong talaga sa kapwa nating Pilipino, or wag nating ano mo yun, yung tignan lang kung sino yung gumawa ng proyekto, kung hindi yung proyekto mismo or yung adhikain mismo yung tignan natin kung makakabuti sa Pilipinas, suportahan. Kung hindi makakabuti, ayan, tuligsain or wag payagan, tutulan, mga ganon. So para sa akin talaga guys, kailangan talaga nating suportahan yung mga ganyang adhikain po ng presidente sa ngayon. Isang tabi muna natin yung kulay. Ayan, wala actually after election dapat yung mga kulay-kulay na yun wala na rin. And dahil parating na nga po ang election, sana po, speaking of kulay, ayan, huwag na po natin tinitignan yung kulay pagka bumoto tayo. What I mean is pag bumoto tayo, sana naman po ay kilatisin natin isa-isa yung mga kumakandidato. Hindi porkit kakulay po ni ganitong gusto nating politiko ay boboto na po natin. Sana po ay kilatisin natin, alamin natin, dapat ba talaga iboto to, dapat ba talaga maluklok to, hindi ba masasayang ang pasweldo ng taong bayan dito sa isang politiko na to. Ayan, or kumbaga sa hindi ba madedehado ang bansa natin pag ito yung naupo sa pwesto. I mean, meron pa rin ng mga tao kasi na basta kakulay mo, alam mo yun, sa kulay sila nagagalit, hindi doon sa mismong tao. I mean, hindi naman BMC na-encourage ko magalit talaga kayo sa ano, di ba? Pero kailangan talaga tanggalin natin yung kulay na ganyan and bumase lang tayo kung sino yung boboto natin, kasi to be honest, pag-usaping bansa po natin, pag-usapin nga po na ikabubuti ng bansa natin, dapat talaga sinisigurado natin na bawat nakaupo, bawat nakaluklok ay magbibigay nga po sa bayan natin ng pag-unlad. Ayan, at magbibigay nga po sa bayan natin ng magandang resulta, kumbaga. So sana talaga mawala na rin yung about sa kulay-kulay, although I mean, kakamping ako, yes, kakamping ako, and sinuportahan ko kasi si VP Leni, pero syempre bukod doon sa sinuportahan ko si VP Leni, siniyasat ko rin po lahat ng mga kapartido niya. Ayun. So, meron din ako mga kinuha na ibang mga politiko or binoto na politiko na hindi ka ugnay doon sa may kakamping. Basta alam ko nga po na maganda yung adhikain niya. Ayan. Maganda yung track record niya. And sigurado ako maglilingkod sa bayan. So, sana talaga darating din na eleksyon, ganun din po yung gawin natin. Pero bilang kakamping, sa ngayon talaga gusto ko and gusto ko na encourage yung iba na supportahan din po natin. Ayan, si Presidente Bongbong Marcos sa magaganda po niyang adhikain. And again, hindi ko in-encourage na sa lahat ng bagay, dahil kung masama naman ay daligsain po natin. Ganun lang yan. So, para sa bayan natin, kung tayo maging loyal sa politiko, kung hindi maging loyal tayo sa bansa natin, kung ano yung kabubuti, yun lang yung isulong natin. At pag ikasasama po ng bayan natin, ayun, wag din naman nating hayaan na dahil paborito natin or gusto natin yung politiko, ay hahayaan na natin na isadsad niya or sadlak po niya ang bansa natin, Pilipinas. So yun lang, maraming salamat, God bless, ingat po kayo palagi. Sana ay sana meron ding nabuksan
isip na wag tumingin sa mga kulay-kulay lang, ganyan, or yung alam mo yun, yung sarado ng isip natin sa mga bagay-bagay. Sana ay lawakan din natin yung pangunawa natin, or yung open din natin yung sarili natin sa mga bagay na maganda para naman po gumanda rin yung takbo ng bansa natin. Yun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. At sana ay ayun na nga, katulad ng sinabi ko ay nakatulong din naman yung video. Yun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat po kayo palagi. And salamat po kung nakarating kayo hanggang dito. Mag-comment na rin po kayo, mag-like and subscribe. Thank you po. Bye-bye.